Ipinapaubaya na po ng Office of the President ang pagbabago sa mga opisyalis ng Presidential Communication Office. Kinumpirm po ni Secretary Lucas Bersamin, Executive Secretary, na nasa kamay na ni Secretary J. Ruiz kung paano ang pagpapalit ng mga YOSEC, ASEC, Director at iba pang mga dating opisyal na hawak ng mga nakaraang PCO Secretary. Pero ito po ang inyong pakatatandaan. Iyak dito ang mga DDS na naunang umaray, naunang nagagalit. Hindi po mawawala. Sa halip, mananatili at mataas ang kumpiyansa ng Office of the President. Mataas ang tiwala ng Office of the President kay Communication Undersecretary Claire Castro. Maliban sa siya'y bago, ay tama naman po ang kanyang ginagawa. Sa assessment po ng Malacanang Office of the President, tamang-tama ang pagdating ni Atty. Castro. Kaya niyang makipagsabayan, kaya niyang sagutin ang mga batikos ng nakaraang administrasyon at ng mga kritiko ng pamahalaan ni Pangulong Marcos. At yan ang matagal na pong hinahanap ng ating Pangulo. Wala lang pong makagawa, hindi ko nga alam kung bakit hindi yan ginawa ng mga opisyalis ng Presidential Communication Office. Kung yung mga gurita, 3 na ang naging PCO Secretary, na kumpleto rin naman sila ng manpower, YOSEC, ASEC, Director, kung ano-ano nasa kanila. Naglabas pa nga ng pera ang Malacanang noong unang taon or pangalawang taon ni Pangulong Marcos para lang labanan ng fake news. Hindi ko alam kung anong ginawa doon. Pero ngayon, under Secretary Ruiz at under Communication Undersecretary Castro, ay timing na timing po ito. Ayon kay Secretary Bersamin, nasa kamay na po ni Secretary Ruiz kung ano ang gagawin. Pero sa ngayon, sa nakalipas na ilang araw pa lang, masaya na, kontento sa performance ng PCO ang mga bagong opisyal. Okay? Dahil nga sa matapang na paliwanag at sagot, direct to the point na paliwanag ni Undersecretary Castro bilang Undersecretary at Office of the President, Malacanang Press Officer. Hindi man tawaging spokesman siya, pero higit pa sa pagiging spokesman ang kanyang nagagawa. Sa akin naman pong personal na analysis at opinion, timing na timing, napapanahon na talaga ang pagkakatalaga kay Castro. At yan po ay may basbas, may order, may go signal kay Pangulong Marcos kung ano ang kanyang gagawin. Napakaganda po ng galaw. So yun naman pong mga dating opisyal o kasalukuyang opisyalis, mga YOSEC, ASEC, Director ng PCO, ibigyan naman yun ng pagkakataon ng bagong sekretary na makapili ng pwedeng makasama niya. Normal lang naman yan. Pagbago ang sekretary, pinagre-resign ng mga appointee or mga mataas na opisyalis na under na sekretary para naman yung bago makapili ng mga taong pwede niyang pagkatiwalaan at makakatuwang niya. Parang sa DOTR din, di ba? Nung mag-resign si Secretary Bautista, nag-take over si Benz Dizon bilang new secretary, pinag-resign niya ang lahat ng opisyal, ASEC, YOSEC, Director, para makapili siya ng pwedeng ipalit. Ganon din ang mangyayari. Pero si Undersecretary Castro, na hinihiling o nagdidimand, binabatikos ng grupo po ng mga DDS, vlogger at kung sino-sino, dapat daw mag-resign at kung ano-anong below the belt na sabi. Naku, delikado yan. Mananagot po kayo. Hindi yan palalampasin ng Malacanang. At sino naman kayo para kayo paniwalaan ng Pangulo? Sabi ko nga sa inyo, kontento, masaya sa performance ni Undersecretary Castro ang Office of the President. Ilang araw pa lang yan. Paano naman papalitan? Palagay ko mas bibigyan pa yan ng 100 support kung ano man ang kanyang kailangan. Dahil may impact, may dating, gusto ng mamamayang Pilipino, pabor ang mamamayang Pilipino sa ginagawa ni Undersecretary Castro. Kaya yan yung bagong development. Lunes na Lunes, yan po yung bago. Papasok pa lang sa pang 1 week ngayong linggong ito ang tandem ni Ruiz, Secretary Ruiz at YOSEC Castro. Pero so far magiging maganda yan. Pati nga yung mga Malacanang reporter, nakakausap ko rin yung ilang Malacanang reporter na mga kaibigan ko rin. Kontento sila at nagugulat sila. Actually, kung ikaw ay lehitimong media, nakatulad ko,
Ang ganyang mga opisyal na marunong magsalita, may tapang, nasa puso ang sinasabi para sa taong bayan, napakaganda ho niyan. Kahit na araw-araw mag-press conference kasi may balita. Kasi yan ang kailangan. Boring po kasi sa amin sa media na kapag walang matapang na nagsasalita o walang impormasyong matatag or may kredibilidad or anumang statement na kapakipakinabang, nakakalungkot yun. Pero pagka ganito na halos lahat ng ginagawa at sinasabi ni Yosek ay istorya, binabalikan niya ang mga pambabastos, panlalait, pamimersonal ng mga Duterte. Higit sa lahat, kayang-kaya niyang ipaliwanag. Kayang-kaya niyang sagutin kung ano ang kailangan at kung ano ang epektong masama ng pamimersonal below the belt na ginagawa sa nakalipas na halos magtatatlong taon na. Hanggang ngayon, hindi naman tumitigil sila eh. Kahit nga sabi nila, pasintabi na, totoo naman, nagkakaedad na si Duterte, Digong Duterte, halos hirap na maglakad, inaakay na nga kadalasan. Pero kasi yung kanyang pananalita, hindi kumukupas eh. Laging kung ano lang gusto sabihin niya, sasabihin niya, at pinapalakpakan naman ng kanyang mga followers, kahit na yung kanyang pagkatao, ang kanilang pagkatao, ang nakataya, nasisira. Wala silang pakialam doon. Ay hindi pwede yun. Kasi ang gobyerno sa kasalukuyan ay matatag. Ang gobyerno sa kasalukuyan mayroong vision, mission. Ang gobyerno sa kasalukuyan ay hindi naman papayag na panghabang panahong lait-laitin ng iisang pamilya. Lahat mananagot yan. Okay? At itong pag-front ni Undersecretary Castro, masasaktan talaga sila dyan. Dahil ito'y abogado, broadcaster, vlogger, alam niya kung paano laruin, paano sagutin, paano niya ipaliwanag ang masamang epekto ng mga pinaggagawa ng mga kritiko ng administrasyon. Kaya again, sa pagkakabunot sa kanya, pagkakatalaga ni Pangulong Marcos, suportahan natin. Paborito sa mga Marcos loyalists, Marcos supporters, silent majority na nagmamahal sa Pilipinas, sa Pilipino. Yan po yung aking analysis at opinion tungkol dyan. Mas kailangan pa. Ako nga, ang tingin ko, dagdagan pa. Dagdagan pa ni Undersecretary Castro ang mga paliwanag at pagdidiin sa napakaraming panlalait below the belt na ginawa ng pamilyang Duterte. At lalo tigit, pati mga vloggers, troll, dapat panagutin sila. No one is above the law. Lagi kong sinasabi yan. Ignorance of the law excuses no one. Meron silang responsibility and accountability kahit nasa pribadong sektor. Ay, no isang araw lang may nag-forward sa akin ng mga DDS vlogger. Grabe, below the belt ang kailang mga pinagsasasabi. Walang respeto sa gobyerno at sa mga opisyalis ng pamahalaan. Meron kayong pananagutan. Huwag kayong magtapang-tapangan. Si General Torre lang ang inyong katapat. Dahil si General Torre ang nagpapail ng mga kaso laban sa mga sobrang nagbabanta, nanlalait at namimersonal sa mga government public office. Please like, share ng video ito.